Lono, so ngayon no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa pagbalik ng ating Panginoon, kung kailan ba at anong oras ito, no. So maraming mga tao talaga no na may maliban sa mga tao na hindi talaga naniniwala sa Panginoon at hindi na talaga naniniwala na may buhay na walang hanggan, na may pangalawang buhay after death, no. So dito tayo sa mga tao no na naniniwala sa ating Panginoon pero ganun pa rin, no? So gusto kong malaman nyo dito sa kasulatan no sa Lucas chapter 17 verse 26-27, sinabi dito, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at nangamatay silang tanan. So dito sa atin ngayon maraming mga tao na hindi talaga prepare o ready sa pagbalik ng ating Panginoon. Bakit? Paano magiging ready ang bawat tao? Kung ang bawat tao ngayon busy sa kanilang mga kanya-kanyang mga gawain, sa kanilang mga trabaho, may na nagsisipag-asawa, may mga tao na laging naghahanap ng kanilang mga lovers, magiging asawa nila, girlfriend, boyfriend, ganito. Maraming mga tao na nagsisikap na magiging cum laude, tataas yung grado nila sa paaralan or marka nila, ganito, ganyan. Pero never nilang pinagbigyan or binigyan ng oras ang Panginoon. Mas pinapriority nila ang bawat bagay dito sa mundong ito. So sa ganung paraan, ang pagbalik ng Panginoon ay hindi talaga nila pinaghandaan. Kung ang pagbalik ng ating Panginoon ay hindi pinaghandaan ng bawat tao, anong mangyayari sa bawat tao? Ito ang problema. Tulad ng nangyayari kay Noe, no, nang nakasakay sa barko, dumating ang baha at nangamatay silang lahat. Paano kung ganito ang pagdating ng Panginoon? Mamatay ang bawat tao, kaharap sa Panginoon for judgment. Wala sila. Wala sila. Pupunta ka, harap ka sa Panginoon, nakahubot-hubad ka, wala kang damit. According dito sa kasulatan, di ba sasabihin ng ating Panginoon, anong ginagawa, Migo, sabi niya, Migo, anong ginagawa mo dito, bakit wala kang damit? So, anong utos niya? Ganito, ganyan. Anong sabi ng tao? Ganito, ganyan. Pero anong sabi ng hari? Panginoon, okay, gapusin niyo itong taong ito at itapon niyo doon sa kadiliman. Kung saan doon, iiyak siya at magano yung ngipin niya. Yun nun ang sinasabi dito. Dito sa verse 28, sinabi din, no, gayon din ang nangyari sa panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. So ganun din ngayon, busy talaga tayo. Lagi nating alalahanin na ang pagbalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw sa gabi na hindi mo alam kung kailan o anong oras siya darating. Kung alam mo lang kung anong oras darating ang magnanakaw, pwede ka pa sanang umidlip at gumising ka sa oras na yun, halimbawa 2 AM, gigising ka doon upang mabantayan mo siya ang kanyang pagpasok. Pero dahil nga hindi mo alam ang pagpasok ng magnanakaw, pagdating ng magnanakaw, simpre 24 hours ka ngayong laging mulat, laging gising at magbabantay ka upang hindi nanakawin ang lahat ng mga bagay sa iyong bahay, kayamanan mo, salapi or mga ano man yung mga mahalagang bagay. Lagi kang nakabantay. So ganun din ang pagbalik ng ating Panginoon. Darating ang Diyos sa mga oras na hindi natin inaasahan. Huwag tayong magiging katulad noong 5 birhen no, na sa pagdating ng kanilang groom nakapatay pala yung ilaw nila. Yung kinuha, yun lang 5 na maalam. So ganun din ang mangyayari sa atin. Kasi nga wag tayong iidlip, matagal pa ang Panginoon, gagawa muna tayo ng kasiyahan ngayon, mag-iinuman tayo, magsipag-asawa tayo, bumibili tayo, magtitinda tayo, magtatanim, or ano man yung mga bagay, magninegosyo tayo, magpapayaman tayo, gagawa tayo ganito, mag-invento, ganito, ganyan, gawin na muna natin ito kasi matagal pa ang Panginoon. Maraming pong mga tao ang nag-iisip na ganyan ngayon. Matagal pa ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan yun, ganito, ganyan. Sige, gawin muna natin ang ating makakayang gawin. Gawin muna natin, magkasiyahan po tayo. Pero sa mga araw na hindi nila ay naakala na bigla pa lang dumating ang Panginoon, anong mangyayari sa mga tao ito? Na surpresang dumating ang kamatayan sa bawat isa. Kasi every time na isang tao
bigo, kumbaga bigo siya sa paglingkod sa Panginoon, kung paggawa ng kung ano man yung kinalulugdan ng Diyos. Tapos ang kamatayan biglang surprise ang darating sa kanya. Anong mangyayari sa kanya after judgment sa harap mismo ng ating Panginoon? Anong mangyayari doon? So lagi po nating babantayan kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi doon, 'di ba, sa Proverbs chapter 3, 'di ba? In all your ways acknowledge Him. So lahat ng ating ginagawa, alalahanin natin siya. Lagi tayong magdasal, lagi tayong magpuri sa Panginoon. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan, di ba? Pray without ceasing. Huwag kang huminto sa pagdarasal. At gawin natin kung ano man ang tinatawag na tama or maganda. At reject, at i-reject or itakwil mo kung ano man yung masama. Gawin natin yung kaaya-aya na kinalulugdan ng Panginoon at itakwil natin ang mga masasama na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, dito sa mundong ito, maikli lamang ang buhay natin. Huwag nyo pong ibuhos ang lahat ng oras nyo sa kung paano kumita ng pera, paano pagpayaman, kasi gayon mahilan tulad tayo dito sa nakasulat, no, sa Lucas 17 verse 26 to 30 kay Noah at kay Lot, sa panahon nilang Noah at saka panahon ni Lot, na ang bawat tao busy sa kanilang mga gawain. May mga tao na tinatawag ng Panginoon pero sasabihin nila, busy pa ako, ganito, ganyan, ganyan, busy pa ako. Maraming mga tao na nakakarinig ng salita ng Panginoon pero hindi nila pinapansin kasi nga mas pinapriority nila kung paano sila mabuhay, kung ano ang ipapakain nila sa kanilang pamilya. So wuring-wuri sila sa bawat bagay dito sa mundong ito. Hindi nila winuwori yung buhay nila after sa mundong ito, na yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi ayon dito sa Biblia, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito na ang Espiritu ay puno ng yung kumbaga nag-aalab, no, na gustong magpuri at sumamba sa Panginoon. Pero contradict nito ang ating katawan, kasi ang gusto ng ating katawan makamundo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang katawan ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Laging may desire ang ating espiritu to worship God, to praise God, pero yung katawan ang siyang pumipigil. O anong susundin mo ngayon? Yung katawan mo o yung nasa puso mo? O ano yung desire mismo ng iyong kaluluwa? Kasi gusto nito is to worship God. Kasi ang buhay doon sa ating Panginoon sa Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Wala dito sa mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, itong katawan na ito, darating ang araw na mabubulok ito at itatapon at ililibing. So nangangahulugan, wala na itong kabuluhan kasi mabubulok ito. Pero ang buhay na sa loob nito, yun ang tunay na ikaw. Walang kamatayan ang tao sa oras na ipanganak siya sa mundong ito. Ang mamamatay sa kanya, katawan lamang. Kaya nga bumaba ang ating Panginoon si Kristo dito, di ba? Nangangahulugan na si Kristo, nung namatay si Kristo sa krus, na nangangahulugan na kung si Kristo nga, inalay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon, pinatay siya dito, nangangahulugan na ang katawan natin ay walang kabuluhan. Di ba? After 3 days, si Kristo nabuhay muli. Nabuhay muli si Kristo after 3 days. Ganon din ang mangyayari sa atin. Mabubuhay ulit tayo. So lagi nating tatandaan na darating ang araw na mawawala tayo dito sa mundong ito. Isipin mo lagi yan. Isipin nyo lagi. Kung makakita ka ng anak mo, darating yung araw, mawala ka pagdating araw. Maikli lang, ilang taon lang, mabibilang lang ng iyong daliri ang taon ng buhay mo. After that, wala na judgment. So anong mangyayari sa atin? Yan ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Pero lagi nating tatandaan to worship God. Gawin natin kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. May salita ng Panginoon dito sa atin sa mundong ito na binigay ang ating Panginoon. Hindi ito binigay dito kung wala rito ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Nandito ang kalooban niya, ang salita niya, basahin lang natin ito. Kasi nandito, kung susundin natin ang sinasabi dito, magiging follower tayo, not only believer. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.